Annyeong, mga animal lovers, annyeong. 5 warning signs para malaman or para makonsider na nasa emergency situation na ang inyong alaga. Ito is based on my personal opinion and personal experience in veterinary field. So number 1 is unable to urinate or hindi makaihi, lalong-lalo na kung ito ay male cat at male dog. Common is tumatawag sa clinic, sabihin is, hindi na po umiihi yung aso ko, yung alaga kong pusa, 3 days na. That's the time, emergency situation na yan. Pinaka-importante yung time para mabigyan ng lunas or mabigyan agad ng solusyon ang inyong alaga. Imagine nyo ha, tayong tao na hindi lang makaihi ng ilang oras, kasi iihi na tayo, hindi tayo makaihi. Pinipigil lang natin ng ilang oras, ilang minuto, sobrang discomfort na sa atin. What more pa sa alaga natin na hindi nakakapagsalita? Imagine nyo, 1 day, 2 days, 3 days nang hindi nakaihi. Ano i-expect natin? Malamang hihina yung alaga nyo. Baka hindi na yan tumatayo. Worst case scenario, masira yung kidney niyan dahil hindi niya mailabas ang kanilang ihi. So ano i-observe nyo? Kung hindi yan makaihi, gaano nakatagal, kung ilang araw ng ganyan, kung may dugo na ba ang kanilang ihi, at kung nagsusuka, hindi na makatayo, that's the time na nasa critical situation na ang inyong alaga. Of course, you need to bring them immediately at the veterinary clinic. Kasi kung hindi, baka hindi na ma-save yung alaga mo. Pangalawa is frequent vomiting and diarrhea. Of course, parang sa tao din, kung mayat-maya ka nagtatae, mayat-maya ka nagsusuka, hindi ka umiinom ng tubig, will cause dehydration. Lalong-lalo na sa aso, lalong-lalo na sa puppy, sa kitten, sa liit ng size nila. Dehydration ang pinaka pwedeng mag-cause ng pagkamatay ng inyong alaga. The next day na mag-decide kayo na dali na sa clinic, it's too late. Pangatlo ay trouble in breathing. So, paghihirap sa paghinga. Pinaka-importante, of course, para mabuhay tayo ay ang paghinga. What if nagkaroon ng trouble ng paghinga ang alaga nyo? Pero, kailangan madala agad sila sa malapit na clinic para maagapan magawa ng paraan. Pang-apat ay ang severe nose bleeding or any bleeding na makikita nyo. Kung severe yung bleeding sa poop or severe yung nose bleeding niya, severe yung gums bleeding niya, you need to bring them immediately at the veterinary clinic kasi hindi yun normal. At pinaka-importante, naririnig ko sa client is, yung isang araw nga, nagdugo yung ilong ng aso ko. Sobrang init kasi. Walang balingoy-ngoy or common nose bleeding sa aso dahil sa sobrang init. Hindi. Ang pinaka nagkukos kung bakit may nose bleeding is dahil bumababa ang kanilang blood values. Bumababa ang platelet, bumababa ang dugo. Worst case scenario, nagkakaroon ng kidney problem, kidney failure. Of course, pwedeng nagkaroon ng trauma sa ilong, pwedeng may tumor. Any factors that would cause nose bleeding, pwede. At panglima, inability to stand or in coordination. Makikita nyo na kapag tumatayo ang inyong alaga, para siyang wobbly or para siyang hilo or para siyang laseng maglakad. That's the time na kailangan nyo nang dalhin sa veterinary clinic dahil hindi yun magandang sign. Hindi yun normal na maipakita ng isang healthy dog or healthy cat. So, if isa, dalawa, or lahat ng yan napansin nyo sa inyong alaga, lahat ng mga signs na nasabi ko ay napansin nyo sa inyong alaga, ngayon din, dalhin nyo na sila sa malapit na clinic para ma-check at para matignan. Lagi kong sasabihin, mas magandang maagapan agad kaysa magsisi sa huli. So yun lang, hoping na nakatulong tong video na to, and feel free to comment if you have some suggestions that we want to tackle about. Thank you! Sayonara!